at hindi pa magandang pagkain. Anong nangyari? Bakit ganito ang nangyari? Nasaan ang mga Kristiyano sa unang panahon, sa panahon ng mga apostoles? Sabi ng salita ng Diyos sa Book of Acts, walang mga Kristiyano na naghihirap. Walang mga Kristiyano na naghihirap, walang kinakain, walang mga damit, wala. Lahat ng mga Kristiyano ay meron silang sa kanilang mga pangangailangan. Bakit? Ang lahat ng mga Kristiyano ay nagtutulungan. Sila ay nagtutulungan. Kung ano ang pangangailangan dito, meron sila, sila ay nagbibigay. Yung pangangailangan dito, meron sila, silang nagbibigay. At sabi ng salita ng Diyos, the early Christians were of one heart and one mind. One heart, ibig sabihin, they felt for each other. Kung ano ang pangangailangan ng iba, yan, napifeel niya, pangangailangan niya yun. Kung ano ang mga problema ng iba, ay problema niya yun. They were of one heart. They feel for one another's needs. Yan, feel nila ang pangangailangan ng bawat isang Kristiyano, kapwa Kristiyano. Yun. They were of one heart and one mind. Ano yung one mind? Mind means understanding, values, priorities. Alam nila ang pangangaral ng Panginoon. Alam nila ang kanilang values bilang mga Kristiyano. Yan, sinusunod nila yan. They were of one heart and one mind. Mga kapatid, kung kailan tumagal ang Kristyanismo, ngayon sa isang bayang Katoliko, maraming mga naghirap. Maraming walang pagkain. Maraming walang trabaho. Sinasabi na gumanda na daw ang ekonomiya ng Pilipinas. Pero nasaan yung kagandahan ng ekonomiya? Maraming walang pagkain. Maraming walang trabaho. Walang income. Nasaan yun? Mga kapatid, alam ko yan dahil alam ko ang mga tao, meron akong mga taong nakilala na walang kinakain. Wala talaga. Palagi na lang nagpapatulong. Bakit ganito nangyari sa Pilipinas? Mga Kristiyano tayo, di ba? Mga Katoliko tayo. Punong-puno ang ating simbahan. Bakit ang ating mahihirap ay hanggang ngayon naghirap pa rin? Bakit ang mga walang trabaho ay walang trabaho pa rin hanggang ngayon? Anong ginawa natin mga Kristiyano? Tayo'y mga Kristiyano, tungkulin natin ang pagmamahal sa kapwa, katulad ng pagmamahal natin ng ating sarili. Pero wala tayong ginawa. Wala tayong ginawa. Dahil tayo ay hindi naghirap. Tayo ay meron. Dahil meron akong pagkain, wala akong pakailam sa walang pagkain. Dahil meron akong trabaho, wala akong pakailam sa mga walang trabaho. Mga kapatid, Kristiyano ba yan? Nagmamahal ka ba sa kapwa? Mga kapatid, unang-una, dapat marunong tayong mag-share. Kung meron kang pagkain at may extra ka na pagkain, ibigay mo sa mga walang pagkain. Kung meron kang damit at hindi mo na ginagamit ng mga damit, ibigay mo sa inyong kapwa na walang damit. Meron kang sapatos na hindi mo na ginagamit, ibigay mo yung mga sapatos na yan sa walang sapatos. Bakit? Bawal sa Kristiyano ang mag-hoard. Hoarding is bawal for Kristiyano. Hindi dapat tayo mag-hoard ng maraming damit. Ang ating wardrobe ay punong-puno ng damit. Ginagamit mo ba yun? Hindi na. Bakit? Meron kang mga maraming bagong damit. Pwede ba yung itago mo lang yun? No. Hindi mo pwedeng itago yan. Sabi ni San Basilio, ang sinumang nagtatago ng mga damit na hindi na niya ginagamit ay siya'y isang magnanakaw. Ano yun? Isang magnanakaw. Hindi natutuwa ang Diyos sa mga magnanakaw. Bakit magnanakaw? Sapagkat pag ikaw ay hindi mo na kailangan yung mga damit na yan, dahil meron kang mga bagong damit, yung mga damit na yan, hindi na ikaw ang may-ari. Sinong may-ari ng mga damit na hindi ninyo kinakailangan, hindi ninyo ginagamit? Ang walang mga damit, sila ang may-ari dyan. Tapos tinago mo ang kanilang mga damit. Yan. Tinago ang mga damit ng mga taong walang damit. Sila pa'y walang damit.
sila pang walang damit, ikaw pa ang mas maraming damit, ikaw pa ang nagtatago ng mga damit ng walang damit. Kaya magnanakaw, mga kapatid, magnanakaw. Ayaw ko sino sa atin dito ang mga magnanakaw. Tingnan nyo kung mayroon ba kayong hindi na ginagamit. Ipamigay yan bukas, huwag tagalan. Ipamigay yan bukas. Another way na makatulong tayo sa kapwa, tulungan natin silang maghanap ng trabaho. Kung mayroon kang trabahong nalalaman na wala pang tumatanggap o wala pang na-employed, sikapin mo yung kaibigan mong mahirap, pulubi na siya ang mabigyan ng trabaho. Ibig sabihin, magtutulungan tayong magbigay ng trabaho sa isa't isa. Kung wala ng trabaho at ikaw ay kaya mong gumawa ng trabaho, kaya mong gumawa ng employment, halimbawa, magtayo ka ng negosyo, magtayo ka ng project, at kailangan mong trabaho ng mga trabahante, okay, yun, gumawa ka ng paraan na makakatulong sa kapwa na walang trabaho na magkaroon ng trabaho. Yan, isang paraan yan. Mga kapatid, baka sabihin, Father, mahirap yan. Mahirap tayo magninegosyo ngayon, walang kapital. Mga kapatid,